Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So, basahin po natin ang salita ng Diyos sa Colossians chapter 1 verse 23. Praise the Lord. If you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Yan. Praise the Lord. Praise the Lord. So, sabi po dito, kung tunay na kayo'y namamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Praise the Lord. So nababanggit po dito sa ating pong talata sa gabing ito. Sabi niya dito, nababaon, matitibay, at di makilos. Sabi niya sa English, grounded, settled, and be not moving. Praise the Lord. So, sa papanong paraan natin masasabi na ang isang bagay ay grounded, settled, and not moving? No? May halimbawa po natin ng isang bahay. No? Sa papanong paraan natin masasabi na ang isang bahay ay matibay? No? Maganda ang pundasyon. Praise the Lord. Kapag once ng bahay, masasabi natin ay hindi maganda yung pundasyon o yung tinatawag na haligi o yung poste, no? Hindi po yan siya matibay. Kasi anong kabuluhan ng isang bahay kung poste lang? No, wala siyang pundasyon. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng pundasyon? No? For example, kapag gumawa ka ng isang building na bahay katulad ng hollow blocks, sementadong bahay, ang inuuna nila yan dyan ay yung poste. Praise the Lord? Poste. Ang inuuna nila yan dyan, yung pundasyon. Uhukay sila ng malalim. Kapag once na nakuhukay na sila ng malalim, bubuhusan na nila yan. Lalagyan nila ng bakal. Steel bar. No? Kapag nilagyan na nila ng bakal yan, hindi pa agad nila yan bubuhusan. Kasi ako naka-experience din ako sa skills kung paano gumawa ng bahay. Kasi nag-labor din ako diyan. Hindi pa nila yan agad bubuhusan. Papakagatan muna nila yan ng hollow blocks. Yung kantuhan yan. Bago nila yan gagawan ng formas. Pag nagawa na nila ng formas yan, bago naman nila yan bubuhusan. Kasi meron na siyang bakal sa gitna eh. Meron na siyang steel bar. So doon po natin makikita na ang isang bahay ay matibay. Kapag once na ang haligi niya, no, ay maganda, ay mainam, lalo na kung may pundasyon. Praise the Lord. So ganun po yung kinakailangan po na makita sa atin. No, lalo na sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. Kinakailangan grounded, settled, and not moved po tayo. No, sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. Dahil bakit? Kapag hindi tayo grounded, hindi tayo settled, no? Kapag sinabi mo kasing grounded, settled, and not moved, ibig sabihin yan, matibay ka. Ibig sabihin yan, matatag ka. Ibig sabihin yan, nababaon ka, na hindi ka nakikilos. No? Kaya sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, hindi natin masisisi pagsubok.
Yung iba sinisisi si pagsubok eh. Pagsubok kasi, no? Lagi na lang pagsubok kasi, lagi na lang pagsubok kasi. Hindi natin alam, no? Si pagsubok pala, ang siyang nagiging dahilan upang lalo pa tayong tumatag sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. Dahil dito tayo nakikita, no, dito tayo sinusuri kung tayo ba talaga'y totoo na naglilingkod sa ating Panginoong Kristo, no? Sa pamamagitan ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kung tayo ba talaga'y grounded, kung tayo ba talaga'y settled and not moved sa harapan ng ating Panginoong Heso Kristo. Paano pala kung hindi ka grounded? Paano pala kung hindi ka settled? Paano pala kung kung ikaw ay moved, no? Madali kang katulad sa isang bahay, no? Tulad ng bahay na bahay-bahay lang, yung kubo. Alam niyo yung bahay kubo? Nakita na kayo ng bahay kubo. Naggawa sila ng poste, no? Pero walang pundasyon. Binaon lang yung poste sa lupa, no? Na walang pundasyon. Oo, umabot din siya ng taunan. Umabot din siya ng taon. Pero, pagkatapos ng taon na itinagal niya, hanggang doon na lang siya. Hindi pa siya tatagal ng pusto. Dahil bakit? Wala siyang pundasyon. Ano mangyayari sa kanya? No? Yung puno niya, yung ilalim niya, kakainin ng anay. May posibilidad na kakainin ng anay. Dahil bakit? Walang pundasyon eh. Sa experience ko kasi, kapag once na ang poste ay kahoy, no, kailangan mo siyang iputing. Praise the Lord. Kailangan mo siyang iputing. Alam mo ibig sabihin ng puting? Gagawa ka ng semento, ibabaon mo rin yung semento na yon. Gagawa ka ng semento na nakabox na yan siya, tapos merong bakal na nakagano, nakahusling ganon. Sabay yun ang kakapitan ng poste. So yun yung magsisilbing tibay niya. Para kahit na umulan, uminit, bumaha, bumagyo, hindi siya matutumba. Dahil bakit? Nakakapit siya doon sa tinatawag ni Sister Tonet na pundasyon. Yung puting. No? Kahit anay, hindi siya kakainin. Dahil bakit? Nakapatong siya sa ibabaw ng bato. No? Unlike sa poste na nakabaon lang sa lupa. Hindi po matibay. No? Kung ganun yung ating pong paglilingkod kay Lord Jesus Christ, hindi po tayo tatagal. Hindi po tayo tatagal sa paglilingkod sa Kanya. Dahil bakit? Hindi tayo grounded, hindi tayo settled, no? At lalo pa, pag dumating yung kahit kunting pagsubok lang sa buhay natin, madali tayong makilos. Praise the Lord. Madali tayong mayanig, no? Ng konting pagsubok na dumarating sa buhay natin. Mapapansin natin yan sa paglilingkod natin kay Lord Jesus. Basta grounded and settled tayo, no? Kung saan pa yung malalaking pagsubok na dumarating sa buhay natin, yun pa yung nalalampasan natin. No? Bakit? Kasi grounded and settled tayo sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. Yung faith natin, grounded and settled sa Kanyang harapan. No? Paano kung hindi? Huwag nating tularan yung bamboo. Ano yung bamboo? Ano yung characteristic ng bamboo? Nakikita natin sa kanya. Oo, nakabaon siya. Pero hindi siya settled. No, hindi siya tawag nito, nakikilos siya. Hindi siya sabing hindi nakikilos, kundi nakikilos siya. Bakit? Ano ba yung bamboo? Ano ba may kikita natin sa bamboo? Ano ba yung sabi ng bamboo? Kawayan. Kawayan. Ano ba yung kawayan may kita natin sa kawayan?
Kapag dumating yung malakas na hangin, anong makikita natin sa kanya? Susunod lang siya doon sa hangin. Tapos pag dumating na naman yung hangin dito sa kabila, doon na naman siya. Ibig sabihin yan, unstable siya. Praise the Lord? Unstable siya. Hindi siya stable. O, hindi katulad ng grounded, settled, and unmoved. Praise the Lord? Not moved. Hindi tayo ganun. No? Alam mo yung ibig sabihin sa ganong faith, klase ng faith? No? Backslider. Backslider in heart. No? Bakit ano ibig sabihin ng backslider in heart? Ayon-ayon lang siya. Pag may pagsubok, ano muna siya, pahinga muna siya. Sulpot na naman. Pag may pagsubok, konting pagsubok, pahinga na naman siya. Mga ilang araw, ilang linggo, sulpot na naman siya. Alam niyo yung lulubog lilitaw. 'Di ba? Kaya sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, no? Kinakailangan suriin natin yung klase ng paglilingkod natin sa Kanya. Tayo ba ay grounded and settled, not moved sa harapan ng ating Panginoong Kristo? Sa papaanong paraan natin susuriin? Sa papaanong paraan natin masasabi? Sa papaanong paraan natin malalaman na tayo ay grounded, settled, and not moved? Basahin natin. Sa 1 Corinthians 15 verse 58. Praise the Lord. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Yan, praise the Lord. Sabi niya po dito, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ano yung sabi niya? Ha? Ano yung sabi niya? Always abounding. Praise the Lord? Always abounding. No? Na laging sumasagana. Laging sumasagana, hindi lang sinasabi na ngayon. No? Hindi lang sinasabi na, ay, mamaya, o kahapon, o bukas. Pagkatapos nun, wala na. Hindi. Sabi lagi. Pag sinabi mong lagi, continuous yan. Laging sumasagana. No? Always abounding in the works. Praise the Lord. Doon tayo magiging grounded, settled, and not moved. No? Doon sa works na laging nag-a-abound sa buhay natin. Ano ba yung mga works na yun? No? Ano ba yung magawa na yun? Alam natin na yun yung laging lumalago na sa buhay natin, sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. No? Ano sa tingin natin? Ano sa pagkakaalam natin sa sarili natin? Hindi ba't ang pagsisimba natin sa araw-araw? Hindi ba't ito'y gawa upang sa ating ikalalago araw-araw? Ikalalago lagi sa ating paglilingkod kay Lord Jesus Christ? Praise the Lord. Hindi ba't ang pagpe-pray natin tuwing alas 9, tuwing oras ng alas 2 ng madaling araw, ay gawa upang sa ganon, ikalalago natin sa ating paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ? Ano pa? Ang pagmamalasakit sa bawat isa, sa iyong kapatid. Ang pagmamahal, ang pag-ibig mo sa iyong kapatid, ang pagtulong mo, no? Ang pag-intindi mo, ang pag-unawa mo, ang pag-care mo, ay siyang gawa
upang sa ganon, patuloy na lalago. Patuloy kang lalago no, sa gawa ukol sa ating Panginoong Yesu Kristo. Praise the Lord. Ano yung sabi niya? Love the Lord thy God with all thine heart, with all thine soul, and with all thy strength. Love your neighbor as thou love yourself. No? Kapag ginawa natin to sa kapwa natin, ginawa na rin natin sa ating Panginoong Kristo. No? Sabi ng Diyos, ako'y uhaw, inyo akong pinainom. Ako'y hubad, inyo akong dinamitan. Ako'y gutom, inyo akong pinakain. Lord, sabi ng mga tao sa Kanya, kailan ka naming ikay uhaw, ikay aming pinainom? Kailan na ikay gutom, ikay aming pinakain? Kailan na ikay hubad, na ikay aming dinamitan? No? Kung paanong ginawa nyo, no, sa mga maliliit na taong ito, ay ginawa nyo na rin sa akin. Praise the Lord. So kung ano yung ginawa natin, no, kung ano yung gawa na alam natin na siyang ikalalago natin sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, much better gawin pa natin. Praise the Lord. Much better pa kaigigin pa natin. Para maging kalugod-lugod tayo. Lalo't maging kalugod-lugod pa tayo sa harapan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Dahil bakit? No? Alam natin ng paglilingkod natin sa kasalukuyang ito. Ang paghihirap natin hindi sa walang kabuluhan. Bakit? Kung alam ba natin na ang paghihirap natin sa kasalukuyang ito, kung alam ba natin ang pagtitis natin sa kasalukuyang ito ay mahuhulog lang sa walang kabuluhan, bakit pa tayo magtitiis? Praise the Lord. Bakit pa tayo magbabata ng mga pagsubok, suliranin na dumarating sa buhay natin kung alam natin wala naman palang kabuluhan to eh. 'Di ba? Dahil alam natin na ito'y may kabuluhan kung kaya tayo nagpapatuloy. Alam natin na ito'y may kabuluhan kung kaya tayo nagtitiis, naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Dahil alam natin, ito ay mayroong malaking kabuluhan sa atin. Merong great, tawag nito, malaking kabuluhan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, may example natin si Moises. Di ba? Si Moses. Ano ba si Moses? No? Sa kanila pong paglalakbay, going to land of promise, which is the land of Canaan. No, naka-encounter po sila diyan ng mga Amalekites. No? Naka-encounter po sila diyan ng Amalekites. Na kung saan ay nagkaroon po sila diyan ng, sa madaling sabi, digmaan. No? Si Amalek, no, bumangon laban sa kanila. Sa madaling sabi, nagdigma sila. Ang Israel versus Amalekites. No? Nagdigmayan sila. Ngayon, sabi ni Moses kay Joshua, harapin mo si Amalek. No? Makipaglaban ka sa kanya. Bukas ng umaga, tatayo ako sa bundok, sa burol. Itataas ko ang tungkod ng Diyos. No? Sabi ni Moses. Ngayon, sa madaling sabi, umakyat na si Moses sa bundok. Tinaas niya ang kanyang tungkod.
nung nakataas ang kanyang tungkod, ang Israel ay nagwawagi. Nagwawagi ang Israel, nananalo ang Israel. Kapag yung kanyang tungkod ay naibababa niya, ang Israel ay natatalo. Nung napansin ni Hur at saka ni Aaron na si Moises ay nangangalay na, anong ginawa nila? Tinakbo nila si Moses. Kumuha sila ng malaking bato at doon pinaupo si Moses. Nung si Moses ay nakaupo na, si Aaron dito sa kabila, si Hur naman dito sa kabila. Hanggang sa nanatiling nakaangat ang kamay ni Moses. Hanggang sa kinahapunan, pagtakip silim, no? Sila po ay nagwagi sa digmaan. Praise the Lord. Sila po ay nagwagi. Bakit? Ano yung point doon? Ano yung matututunan natin doon? Ano yung makikita nating example doon? Ha? Unmovable. Praise the Lord. Unmovable. Hindi siya nang hina, no? Hindi siya nang lupaypay, o hindi siya tawag nito napagod, kundi nandun pa rin, nanatili siyang nakaangat ang kanyang mga kamay. Praise the Lord. The victory, no? Ang victory, ang pagwawagi, no, ay nakasalalay sa ating pong katatagan. Nakasalalay sa ating tibay, no, sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ. Dahil bakit? Paano ko nasabi? No? Kapag hindi ka matibay, kapag hindi ka matatag sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ, no, sa dami ng pagsubok na darating sa iyo, para kang si Pedro. Praise the Lord. Para kang si Pedro. Bakit si Pedro? Si Pedro, alam natin, siya ang pinakaunang tao na nakalakad sa ibabaw ng tubig. Diba? Pero, nung papalapit na siya kay Jesus, kay Lord Jesus Christ, may malaking alon, no? Nadadaluhong sa kanya. Ano ginawa niya? Sa halip na, ano na sa kanya yun, ha? Tawag nito, himala na sa kanya yun. Bunga na ng faith niya yun. Kumbaga yung faith niya, nag-work na. Nag-work na yung faith niya. Kasi bakit? Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig eh. Faith niya yun. Pero bakit siya na-move? No? Bakit siya na-move? Nilingon niya yung malaking alon na dadalawang sa kanya. Bakit? Kahit sino naman siguro, no, kung ang laking alon na yan, gabahay na kalaki, yung tipong tataklob sa'yo, talagang lilingunin mo talaga yan. Diba? Nung nilingon ni Pedro, unti-unti siyang lumulubog. Lord, save me. Sabi ni Jesus, oh, how little. Ano yun? O ikaw na maliit na pananampalataya. Bakit? Alam nyo, sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, ang kinakailangan dito, faith. No? Faith. Kinakailangan yung faith natin matibay. Grounded, settled, and okay.
Para ano? Ha? Para ma-overcome natin. Ano man ang trials, ano mang temptation ang dumating sa atin, ma-overcome natin dahil bakit? We have faith. Grounded, settled, and not unmovable. Always abounding in the works. No, na alam natin ng ating gawa ay hindi walang kabuluhan. Praise the Lord. Kaya nung nagtagumpay sila, 'di ba? Isang malaking katagumpayan 'yon kay Moises. Imagine nakaangat yung kanyang kamay. Simula umaga, simula bukang liwayway hanggang takip silim. Nakaangat yung kanyang kamay. Samantang tayo nga alam niya, nakaranas ako niyan sa school. Nung elementary pa ako, siguro grade 3 yata ako nun. Nalita ko ng pasok. Good morning, ma'am. I'm sorry, I'm late. Oh, Jeremiah, late ka na naman. Punta ka dito sa harapan. Umisquat ka. Okay. Pina-squat ako doon. Tingin na sa akin yung mga kaklase ko. Siyempre hindi ako tumitingin kasi nahihiya ako kasi late ako . Ang hirap. Mga alay dito, mga alay rin dito sa kamay. No? Buti nga, squat lang sa akin. Yung iba, kasi nga payat ako noon . Malit ako noon. Siguro naawa rin sa akin yung teacher ko kasi nga payat ako. Yung iba, malalaki sa akin ang ginagawa. Pag pinapa-squat sila, pinapatungan pa ng libro yung kamay nila. Diyan, may libro pa dyan. Diba? Ang hirap. Yung pa kayang maghapon. No? Kaya, katagumpayan talaga. Malaking katagumpayan. Kapag nakita sa iyo ang outcome. No? Na ikaw ay totoong naging matatag, naging matibay, no? Sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ. No? Balikan natin yung first natin sa Colossians 1 verse 23. Pakibasa. Praise the Lord. If you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Yan. Nabanggit po dito, if ye continue in the faith, grounded, settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard. So Lord, which ye have heard. Ano ba yung mga narinig natin? No? Na sa pandinig natin ay nagkaroon na nag-ugat sa ating puso, no? Upang tayo lalo pang magtumibay sa ating paglilingkod kay Lord Jesus Christ. No? We have heard, ano ba yung we have heard, ano ba yung mga narinig natin? Ano yung nakalagay? Ano yung sabi ng Biblia? Basahin po natin sa Philippians 4 verse 9. Praise the Lord. Those things which ye have both heard, and received, and heard, and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Yan, praise the Lord. Lord. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ay inyong gawin
ay ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Praise the Lord. We have heard. Ano yun? Ano yung mga bagay na tutuhan, na tinanggap, narinig, nakita, no? Sa akin ay gawin ninyo upang ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Ano yung natutunan natin? No? Ano yung tinanggap natin? Ano yung mga narinig natin? Ano yung mga nakita natin? No? Na siyang magsisilbing gawa, no? Upang ang paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ ay lalo pang tumibay, no? Sa kanya pong harapan. Marami tayong natutunan. Marami tayong nakita. Marami tayong narinig. No? Marami tayong tinanggap sa Kanya. Na siyang alam natin na ito'y ikalalago natin sa gawa, no? Sa ating pong paglilingkod kay Lord Jesus Christ. Sample, yung pagsali natin ng choir. Praise the Lord. Gawa yan na kung saan natutunan natin. No? Natutunan natin upang sa pamamagitan niyan ay lalo tayong lumago. At lumago pa sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Alam niyo, malaking bagay yan. Kahit sabihin yung choir lang yan. Ano yung sabi ni Pastor Tom? Walang saysay ang service kung walang choir. Praise the Lord. Bakit? Kapag may choir, kapag may songs, may kanta, para ka rin nakikipag-usap sa Diyos niyan. Para ka rin nagpipreach niyan. Dahil bakit? Anong ibinibigay mo? Anong ipinapahiwating mong mensahe dyan? Yung nilalaman ng kanta. Ano yung mga kinakanta? Blessed to be a blessing? Ano yun? Ha? Blessed of blessing? Diba? Para kang nangangaral yan. Kahit na dinadaan mo lang sa kanta yan. No? Pero kung buong puso mong ginagawa yan, nandyan yung presensya ng Diyos. Para ka rin nagtuturo niyan. Para ka rin nangangaral niyan. Diba? Natutunan natin yan. Gawin natin. Para sa ikalalago, no, ng ating pong gawa sa harapan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Huwag tayong Israel. Huwag tayong tulad ng Israel. Bakit? Ang Israel, no? Bayan nga sila ng Diyos, pero sila yung sila yung bayan na murmurers, no? Sila yung umuupasala sa pangalan ng Diyos. No? Bakit? Tandaan natin yung yung na-corner sila sa Red Sea. 'Di ba? Natandaan natin yun. Yung kwento na yun. Na-corner sila sa Red Sea. From Egypt, no? Na siyang naging captivity nila doon, no? Lumabas sila at pagdating doon sa Red Sea, na corner sila. Sabi nila, Moses, dinala mo ba kami dito sa ilang upang dito kami mamatay? Dahil ba walang libingan sa Ehipto? Kaya dito mo kami dinala para dito kami mamatay. 'Di ba? Grabing upasalan nila. Hindi nila tiningnan yung miracles and wonders
na ginawa ng Diyos sa kanila doon sa land sa Ehipto, no, na siyang ikinabilanggo nila ng ilang taon, no? Yung mga miracles na yon na mismo sa dalawang mata nila nakita nila, nasaksihan nila. Hindi nila tiningnan yon. Paano sila iniligtas doon sa paggamit kay Moses? No, na-corner lang sila doon. Ano nangyari sa kanila? Nagulumihanan na sila. No, nagulumihanan na sila, naratel na sila, kumbaga nanghina na sila. Kumbaga ano na sila, natakot na sila. Bakit? Narinig nila yung ugong ng karawae ni Parao. Mga ngarawahe niya, mga soldiers niya. Umahabol na sa kanila. Bakit? Gusto silang patayin ni Pero. Pero hindi tulog ang Diyos. Kahit na ganun ang upasala sa kanya ng Israel, no? Kahit ganun ang pagmamaliit sa kanya ng Israel, naging Diyos pa rin siya sa kanila. Anong ginawa ng Diyos? Iniligtas pa rin sila ng Diyos. Kahit na sa bingitan ng kamatayan nila, no? Iniligtas pa rin sila ng Diyos. Ano sabi ni Moses? Huwag nga kayong mga takot. No? Fear not. No? Sabi niya, ano yan? Stand still and see the salvation of the Lord. Yan yung gusto ng Diyos. No? Stand still and see the salvation of the Lord. No? Without murmurings, without disputings, stand still. Kahit nakikita mo na yung alingaw-ngaw ng digmaan, kahit nakikita mo na yung signs, no, na malapit na siyang babalik, stand still. No? Nananatili tayong matatag, nananatili tayong matibay sa harapan ng ating Panginoong Kristo. Kahit na marami ng discouragement tayong mga dismaya, pangdidismaya na ating pong naririnig, na ating pong nakikita na nangyayari sa ibabaw ng sanlibutan. Ito. Alam nyo, sa ibang bansa, nagtatatakan na po ng siksik. Alam nyo, hindi? Ha? Hindi nyo alam? Nabalita na po. Ha?
Sa ibang bansa, may bansa na po ngayon na nagtatataka na sila ngayon ng 666 sa very cheap at saka sa very cheap at saka yung heavy cheap na sinasabi nila. Yun yung science ng beast. Yun yung number ng beast. Imagine, kapag once na nagpatatak ka doon, wala na. Kay Satanas ka na. Kay taning ka na. Sa diablo ka na. Pagmamay-ari ka na ni Satanas. Bakit? Sa Satanas nang niyukuran mo eh. Kapag once na dito inilagay sa banda dito mo, sa head, sa heavy cheat ba yan? Tawag dito. Huwag withdraw ka ng pera. Hindi mo na kailangan ng card. Yuyuko ka lang doon. Pag yuko doon pa, alabas na yung pera. Sinong sinamba mo? Si Diablo. Sinong sinamba mo? Si Satanas. Diba? Wala kang ligtas. Kapag pumasok ka sa isang food store o sa isang mall, malayo ka pa lang, bubukas na yung pinto. Yung pinto. Bakit? Maano ka kagad eh. Madidetect ka kagad. Kaya automatic. Bubukas na kagad. Paano kung wala kang tatak? Gagawin mo doon. Diba? Magpapakaano ka doon? Wala. Kaya, alam nyo, nakakatakot. Kaya, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works, that ye might know that our labor is not in vain. May kanta yan eh. It's not in vain. Di ba may kanta yan? Kalimutan ko na kasi yung tono niyan. Basta narinig ko na yan. Kinantayan ng mga young people noon doon sa amin. It's not in vain. Alam mo talagang pagtotoo ka talaga kay Lord Jesus Christ na naglilingkod, sasabi mo talaga, it's not in vain. Bakit? Lahat ng accomplishment mo kay Jesus, may kapalit. Anong kapalit? Mapapansin mo ba? Mararamdaman mo ba? Blessings. Praise the Lord. Sister Abigail, paano ka naging teacher? No? Paano ka naging teacher? Dahil dun sa accomplishment mo. Praise the Lord. Dahil dun sa accomplishment mo na nagawa mo sa ating Panginoong Jesucristo na tiningnan ng Diyos. No? Nagtagumpay ka. Nagtagumpay ka. Kaya may kapalit. Praise the Lord. Blessings. Imagine. Kaya mapapalad yung Israel na nakarating sa land of promise. No? Sa land of promise. Bakit? Filled with honey, no? Filled with milk and honey. No? Oo, tunay. May mga tik-tik silang pinapasok doon eh. Oo, tunay. Na ang lupain ay talagang sagana. Puno ng gatas at pulot. Pero meron doong mga malalaking tao, mga higante sila. Hindi natin sila kaya. Sabi ng mga tik-tik, di ba? Pero ang sabi ni Joshua, hindi. Sabi ni Joshua ni Caleb, hindi. Mga tinapay lang sila sa paningin ng Diyos. Paano yung mga na sila, na-move sila, nang hina sila. Hindi sila nakapasok. Diba? Hindi sila nakapasok sa land of promise. Paano yung mga nanindigan, yung naging matibay sa harapan ng Diyos? No? Nakapasok sila sa land of promise. Magtatanong tayo, paano pala si Moses, ba't hindi nakapasok? No? Hanggang doon na lang talaga siya. No? Bakit? Meron din kasi siyang nagawang pagkakamali.
upang sa ganon ay magiging ipagsusulit niya, no, sa kanyang gawa para maging karapat-dapat pa siya sa harapan ng Diyos. Bakit? Ano ba si Moises? Isa siyang taong mapusok. Isa siyang taong kumbaga pa sa may high blood. Sabi ng Diyos, turo mo lang yung bato. Anong ginawa niya? Pinukpok-pok niya dahil bakit? Nawalan siya ng temperance sa Israel. Ikaw kaya mag-handle ng ganyan. Magdala ng ilang libong tao na ganyan ang pananampalataya nila, paniniwala nila sa Diyos. Buti sana kung direct sila sa Diyos. Nung pasala nila yung Diyos, oh, Panginoon, nasaan ka na, Panginoon? Hindi, Moises, ano na? Diba? Parang si Moises tuloy yung nagiging dahilan bakit nagkakaganon sila. Diba? Wala ba kayong faith? Wala ba kayong pananampalataya? Puk-puk-puk na yung bato hanggat sa lumabas yung tubig. Diba? Kaya ganun din sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. Ano yung sabi niya? Last verse natin. Galatians 6 verse 9. Praise the Lord. And let us not be weary in well-doing, for in due season we will reap, if we faint not. Yan, praise the Lord. At huwag nga tayo mga pagod, no, sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanuhunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Alam nyo, yung paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, kahit na lakad pagong lang tayo, no? Kahit na mabagal lang tayo, pero at least nagsisikap tayo. Gumagawa tayo. Ano sabi niya doon? Slowly but surely. No? Slowly but surely. Unlike sa kuneho, sabi nilang mabilis. No? Sa bandang dulo, nagpahinga pala. Ano nangyari? Alamat yun, di ba? Kwento. Ano nangyari sa kanya? Naiwan siya ni Pagong. Pero sa totoo talagang kapag papakirarahin mo yung kuneho at saka yung Pagong sa totoong buhay, may mas direction yung Pagong. Hindi nyo nakita. Hindi nyo na pansin. Mas may direction yung Pagong kaysa sa kuneho. Yung kuneho kasi kung saan-saan na yan siya. Yung Pagong, pag lumakad yan, straight talaga yan siya. Talagang diretso yan ng lakad niya hanggang sa finish line. Napanood ko yan eh. Pinag-race nila yung kuneho at saka Pagong totoong buhay sa reels. Pinag-race nila. Nanalo yung Pagong. Sabi nila mabilis yung kuneho, hindi pala. Mas mabilis pa yung Pagong sa kanya. Sa race. O kung titingnan natin, mabilis ang kuneho. Pero pagdating sa race, alam ba nila na race yun? Hindi. Kaya pagdating sa abilidad, no, kahit mapagal ang Pagong, pero mabilis pa rin siya. Masikap siya. No? Slowly but surely. Ganon tayo sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ. Huwag tayong mga gimagod, no? Huwag nga tayong mga pagod. Sabi niya, sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. We shall reap, no? We shall reap if we faint not. Nakasalalay dito yung ating tibay. Nakasalalay dito yung ating tatag, no? Nakasalalay dito yung abounding, nakasalalay dito yung grounded, settled, no? Sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, we shall reap if we faint not. Praise the Lord. So, huwag tayong manghina. Huwag tayong manglupaypay. Huwag tayong mapagod. Tuloy lang, no? Sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ.
Kita natin si Jesus. Kahit natapos na yung commemoration natin. Imagine, pasan-pasan niya yung cross. Lakad-lakad siya. Tinding init, no? Uhaw ang naranasan niya. Bukod pa doon, habang naglalakad siya, napasan-pasan niya yung cross. Patuloy pa rin siya sa paglalakad. No? Habang naglalakad siya, may humahampas pa sa likod niya. Kapag huminto lang siya konti, hampasin na naman siya, lakad na naman siya, para siyang kalabaw. Alam niyo yung kalabaw? So, ako nasubukan ko na magdala ng kalabaw. Yung kalabaw ng kapatira namin doon sa Palawan. Yung lakad niya, yung mabagal lang ba siya, pero sure talaga, sigurado siya magtrabaho. Kasi kapag nag-araro ako, alam niyo yung pilapil, kahit sa gilid mo yan sa patalaban, talagang kakainin niya yan yung araro. Kakainin ng araro yan. Walang matitirang lupa dyan sa gilid. Talagang tutukrapin niya yan. Kasi pulido siya magtrabaho kahit mabagal lang. Pero nakakainis. Kasi bakit? Ang tagal mo matapos yung isang kahon. Pero pulido. Kaya ginagawa ko, napalo ko siya. Pagal mo gusto ko kasi yung mabilis ang trabaho. Kasi nga nasanay na rin, natuto na rin. Kaya yun, nag-abound sa works. Praise the Lord. Always abounding in the works. And that they may know your works is not in vain. Kaya sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, we must suriin natin yung sarili natin kung saan tayo. No, doon ba tayo sa paglilingkod na totoo na siyang nagiging na siyang grounded tayo, settled tayo, no? Unmovable tayo sa harapan ng ating Panginoong Kristo, o doon tayo sa tinatawag na nakikilos, o doon tayo sa hindi matibay o hindi grounded, no? Hindi tayo tatagal sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ kung ganun ang klase ng paglilingkod natin sa kanya pong harapan. Ninais na lang natin na maglingkod sa kanya, no? Ninasa na lang natin ang buhay na walang hanggan. Naglingkod na lang din tayo sa kanya, no? Pakaigihin na lang natin. Kahit na mabagal, kahit slow lang, pero sigurado. No? Pakaigihin na lang natin sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, dahil alam natin na hindi walang kabuluhan ang ginagawa natin ito. No? Hindi lang sa panahong ito, kundi lalo tigit sa panahong pangdarating sa buhay natin. Praise the Lord. Tayo po tayong natin. Praise the Lord. Ay niling kong mag-lead ng ating Diyos. Kaya tayo si Sister Ben. Ay si Pastora Ben. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Wait thou art. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, sa isa na namang pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin upang pupulin po namin yung mga ganitong oras sa pakikinig ng iyong mabuting balita. Marami pong salamat sa pagpapaalaala, sa paggamit mo sa